Kasi discuss natin tong problem sa strema. To determine the largest permissible distributed load W for the beam shown. Kasi ito, sinulat ko na yung moment of inertia pati yung centroid niya from the bottom para hindi natin i-solve. Okay? So ito, ang formula naman dito, re-recall muna pala natin yung concept. Okay? Kapag capacitive moment, di ba, nakasmile siya. Meaning, yan dito yung tension sa baba. Compression yung taas. Pag negative moment naman, si Mang, nandito yung tension sa taas, compression yung ilalim. Okay? Then, given na tayo ng moment of inertia, ang formula kasi dyan, di ba, mc over E lang, no? Meron tayong moment of inertia, yung c, yan na naman yung distance from neutral axis to the extreme bottom or top fiber, which is given na rin naman. So, yung m na lang yung kailangan natin i-solve. So, na, solve natin yung m. Itong w, okay, 0.9 total length, diba? Reaction sa C, reaction sa B. Kaya ito yung mabilis ang lang natin, FBB, no? 25 meter, 25 meter. 0.2 meter yung dulo. Ayan. Summation moment na lang tayo sa C. Because of 0.9 W times 0.25. 0.25 times 2 RB is equal to 0. Now, yung reaction natin sa B is equals to 9 over 20 W. Okay? Now, summation forces vertical naman para makuha yung sa C. RB minus 0.9 W plus RC is equal to 0. Yung RB, papalitan mo na yun ng 9 over 20 W. No? So, RC natin ay same lang naman kasi symmetrical naman kasi sila. Okay? So now, pwede natin i-drawing yung shear and moment diagram. Pero wait, i-separate lang natin to. Ay, wait. Ito na pala. Nandito na pala siya. No? Numberahin lang natin. Yan. So now, ito ay 9 over 20 W. Ito rin yung 9 over 20 W. Now, shear and moment diagram na. Kailangan lang natin dito yung maximum positive and negative moment. Negative 0.2 W. Negative 0.2 plus 9 over 20. That's 1 over 4. 1 over 4 minus 0.5. Negative 1 over 4. Negative 1 over 4 plus 9 over 20. 1 over 5. Then 1 over 5 minus 0.20. Yan. Okay. So, itong gitna na to, so obviously, symmetrical yan na 1 over 4 plus negative 1 over 4. 0.25 na to. Kasi 0.5 yung buong yan. So, divide mo lang ng 2. Yan. So, ito. Negative 1 times 0.2 times. Sige, ito. Pakita lang natin. Ayan. Negative 1 half times 0.2 times yung length na yan, 0.2, ilan yan? Negative 1 over 50. Then, ano siya pa, second degree, no? Negative 1 over 50 W, second degree na yan. Yan, plus 1 half times 0.25 times 1/4. Yan, 9 over 800. 9 over 800 W. Diba? Then, minus, baba ka uli, 1 half. Like 1 half times 1 over 4, then times 0.25 uli, no? Kasi di ba, symmetrical yan. Negative 1 over 50, yan na. Pwede ko na papakita yan dyan. And then, naangat ka pa ganyan. Okay. So now, ang ating M max
positive, no? Bale sa ating moment diagram ay ito, 9/800 W. Yung M max negative naman natin, parehas lang naman yan ng P1/50 W. Okay? So now, ito, madali na lang to kasi taas natin dito. Ay, sige, kopyahin ko na lang. Yan. Meron na tayong I, no? Yung pinapahanap yung largest permissible W. So meaning, itetest natin lahat to, no? Dalawang case kasi siya, no? So M max equal to MC over I. Try muna natin yung maximum tension. Sige, ito yun. For tension, 80 MPa. Compression ay negative 130 MPa. Yan. Okay? So, try natin yung tension, 80. Sabi ko, di ba, pag tension, nakasmile, di ba? Sabihin, nandito yung positive moment. Okay? Mmax, ayun, nakasmile, positive moment, tension. Sabihin, positive tension tayo, positive moment yung gagamitin. 9/800 W times 10 raised to 6. Unit analysis na lang yan, no? Kasi para ang makuha nating W ay kN meter. Kaya times 10 raised to 6 ko siya. Okay, then nasa baba, di ba? So that is 50. Okay, then yung I natin na 136,000. Yan. Yan yung unang case, no? So now, yung 80 kasi natin, pwede rin naman yan, no? Sa compression. O, paano pag compression yun? Di ba? Max positive, nasa taas naman siya. Ay, tensile, negative moment pala. Sorry, baliktad. Since 80 yung ginamit pa rin natin, pwedeng nasa taas din siya. Kaya lang, i i hindi 50 yung gagamitin natin, 80 minus 50. Okay. Tsaka ang gagamitin natin ay negative moment, 'no? That is kasi parang apat na case kasi ito, eh, 'no? O hindi ko na neglect na natin yung sign, 'no? Negative moment 'yan. So, ibig sabihin sa taas yung tension. So, 80 minus 50. Okay, sa extreme top fiber. Yan. Next is kapagka naman yung moment natin ay 130 compression. Kapagka positive moment ang ginamit mo, 'di ba? Negative bending 'to, positive moment, ibig sabihin nandito yung tension mo sa taas. Okay, so therefore, 80 minus 50 times 10 raised to 6 over 136,000. Next case is kapagka negative moment naman. Okay, kapagka negative moment, 'di ba, nakasimangot, 'di ba, tension, compression. So, nasa baba naman yung compression mo. Okay, so ibig sabihin 50 lang. Ganyan lang siya, daming case 'no, 4. Tapos aling W yung kukunin natin dito? Whichever is smaller 'no, kasi gano'n 'pag load, eh, 'di ba? Okay, note, eh, kapagka loads, smaller value lagi 'no? Okay, kapagka cross section, larger value. Yan 'no. Okay. Ita-try natin na isa-isa 'no. So, type mo yan sa calculator. Ito yun 'no, tuman tayo sa una. 80 is equal to 9/800, 10 raised to 6 times 50. Then ito is 136,000. Ship store natin, that is 193.42. Sige, kita natin. 193.42 kN meter. Okay, next is, iibahin lang natin yung sa pangalawa. Ito, gagawin mo lang siyang 1/50. Ayan, 50 pala yan. Tapos, ito, 80 minus 50 ay 30.
Shift solve. 181.33. 1.33 kN meter. So, sabihin, obviously, X na agad to, no? Diba? Kasi nga, smaller yung kukunin natin. Diba? Next is dito tayo sa 130. Ito, palitan mo lang siya. 130, then ito ay 9/800. Then, 30 din, no? Kasi 80 minus 50 yan. Shift solve mo. Ito tama. 130, 9/800 times 30. Parang laki pala nitong last case. 530, 523.85. So, obviously, mali na rin to. Okay, kasi nga, mas malaki na nga yung 193 dun. Lastly natin ay 130, pero ito, gagawin mo uli siyang 1/50. Then, papalitan mo yung 30 na 50. Yan. Then, shift solve, yan. 176.8. 76.8 kN per meter. Ito na yung ating sagot. Okay, bakit? Kasi nga, smaller value. X na rin to. Okay, so bakit smaller? Kasi try natin tong 181. Na-plug in mo siya dito. Okay, try natin. Okay, so ito, for checking lang, itong X na to, papalitan natin siya ng 181.33. Yan. As you can see, di ba? Tinay ko siya dito sa last case. Kung 181 yung consider natin, 133 siya. Eh, ang maximum na allowable compressive strength mo ay 130 lang. So, lumampas na siya. Okay. Unlike kapag itong 176, pag pinlog-in mo siya dito sa tatlong to, kahit saan dyan. So, try natin dito. Lang, dito sa pangalawa, so gawin ko 30. So, dito ko siya pinlog-in. Ayan, di ba? 80 yung maximum tensile. Tinry ko yung, ito yung sagot natin, 79 lang siya. Hindi siya lumampas ng 8. Okay. So, ganun lang siya, no? Mas medyo marami lang siyang case kasi meron tayong maximum positive and negative moment. Pero kunwari, isa lang yung maximum dyan. Kunwari, positive lang. So, dalawang case lang yun, no? Tatry mo lang yung top and bottom fiber. Okay? From the neutral axis. Okay, so ganun lang siya. So, sige, thank you. Tuloy natin to sa susunod.